Hebreo chapter 11 verse 1. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Isang magandang umaga po sa bawat isa po sa atin. Have a blessed morning, everyone. Sa oras na ito, nais ko pong ibahagi ang mensahe ng ating Panginoon na ibinigay niya po sa akin sa umagang ito. At nais din ng ating Panginoon na ibahagi po niya hindi lang para sa akin, kundi higit po para sa inyo. Kaya nga po sabi ng Panginoon dito sa salita niya na ipinagkaloob niya sa atin sa umagang ito sa aklat ng Hebreo chapter 11 verse 1, sabi po rito, ito po yung nilalaman. Ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ano po ang ibig sabihin po ng salita ng ating Panginoon? Yan, amen. Diba po, sabi ng Panginoon sa kanyang salita rito ayon sa aking pagkaunawa at sa tulong na rin po ng Banal Espiritu Santo ng Panginoon na siyang magpapaliwanag po sa atin. Amen. Sabi po rito sa Hebreo 11 verse 1, ang pananampalataya daw po ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ibig sabihin kasi ng pananampalataya, yung tipong nananalig, nagtitiwala, amen, sa Panginoon. Yung meron kang pananampalataya, diba po, kahit na hindi mo pa nakikita yung hinihingi mo or kahit hindi mo pa nare-receive, hindi mo pa natatanggap yung isang bagay, diba, na hinihingi mo sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin. Parang andun yung pakaramdam ng puso mo na payapa ka, panatag ka. Amen. Hindi ka nawo-worry na, Lord, ano ba to? Ang tagal naman ng hinihingi ko sa'yo. Ibibigay mo ba? Ang tagal-tagal ng prayers. Ang tagal ko itong hiningi sa'yo. Bakit hanggang ngayon wala pa? Tapos minsan, diba, gusto natin agad-agad marireceive na natin yung pinag-pray natin sa Lord, yung hiningi natin sa Lord. Amen. Pero ang katunayan po niyan, hindi po yan basta-basta na kapag may hiningi ka kay Lord ng isang bagay sa buhay mo, agad-agad na ni Lord ibibigay. Amen. Kumbaga, process by process yan. Amen. Gusto ng Panginoon kung bakit, diba, minsan, amen po, may mga prayers tayo na ang tagal bago ni Lord sagutin, bago ibigay sa atin. Kasi gusto ng Panginoon makita sa'yo, sa atin lahat, kung hanggang saan yung faith mo sa Kanya, which is yung pananampalataya mo sa Kanya. Kung ikaw ay susuko na ba, i-give up mo na ba yung pananampalataya mo sa Kanya, o magpapatuloy ka na nananalig pa rin sa Kanya. Although na hindi mo pa nakikita yung isang bagay na hinihingi mo, pero panatag yung kalooban mo. Diba? Kasi umaasa ka sa Panginoon na kaya niyang ibigay. Amen. Kaya niyang ipagkaloob. Amen po. Yung hinihingi mo sa Lord. Kaya nga sabi dito, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan. Ibig sabihin, kapag may faith ka, may pananampalataya ka sa Lord, panatag yung kalooban mo. Hindi kayong nagmamadali, hindi kayong nag-aalala na, Lord, ibibigay mo ba ito? Bakit ang tagal-tagal naman? Diba? Kumbaga, panatag ka. Why? Kasi meron kang pananampalataya sa Panginoon. Then, ano pang sabi? Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Amen. Diba? Hindi pa natin nakikita yung bagay na hinihingi natin sa Lord, pero meron tayong kapayapaan. Parang katulad ko sa buhay ko. Kahapon, balita sa akin na nalaman ko na uuwi na po yung asawa ko today, Saturday. Kasi ang pagkaalam ko, uuwi siya next month pa, September. Pero pinagpipray ko din sa Lord na, Lord, praying ko na nawa makauwi na yung asawa ko para makasama na po namin siya. And at the same time, para hindi na kami pupunta ng hospital every Sunday. Kasi pag every Sunday kasi after ng samba ko sa Panginoon, kasi pupunta kami ni Bumi, ang anak ko sa church, mga 2:00, yan, bumabiyahe na kami. Papunta po ng Byungwon, which is hospital. Every Sunday po yun, binibisita po namin yung asawa ko sa hospital.
Amen. So, sabi ko sa Lord, every time I pray na nawa makauwi na yung asawa ko para hindi na kami makapunta ng ospital, and at the same time, makasama na po namin siya rito sa bahay. Then, salamat sa Lord kasi binigay niya. Akala ko kasi next month pa. Kaya nga sabi ko sa Panginoon, Lord, di baling matagal ng asawa ko umuwi, basta importante, gumaling lang siya ng tuluyan. And salamat sa Lord kasi binigay niya yung prayers ko. Hindi niya hinayaan na tumagal pa yung asawa ko doon sa ospital. Hindi niya hinayaan na umabot pa ng next month. At ngayong araw na to ay uuwi na po yung asawa ko. At salamat, puri ng ating Panginoon. No? Kaya po mga kapatid, kaibigan, ito lang po yung mensahe na naisaparating sa atin ng Diyos. Kung meron kang isang bagay na hinihingi sa Lord by prayer, kailangan samahan mo ng faith, pananalig, pananampalataya. Amen. At higit sa lahat, mayroon kang kapanatagan. Huwag mong madaliin si Lord. Huwag mo siyang sabihan na, Lord, bilisan mo na bigyan mo na sa akin ngayon na kasi need ko to. Kailangan ko tong bagay na to. Diba? Gusto ko sa atin makita ni Lord yung patience mo, yung pagtitiis mo. Amen? Yung pag-aantay mo, amen, doon sa bagay na hinihingi mo sa Kanya. Si Lord naman, handa niyang ibigay yung mga needs mo Handa niyang ibigay yung mga pinagpipray mo sa Kanya. Basta, maging panatag yung kalooban mo, mag-antay ka lang, ibibigay niya. Huwag natin siyang pangungunahan. Dahil, mas maganda pa rin yung nais ibigay sa atin ng Panginoon. Amen? Kung ito yung hinihingi mo sa Lord, dadagdagan pa niya. Amen po. Gagawin pa niyang triple, doble yung ibibigay niya sa'yo kaysa doon sa hinihingi mo sa Kanya. Isa lang yung hinihingi mo sa Kanya, lalagyan pa niya ng sobra, dadagdagan pa niya, may bonus pa. Amen? Kaya tayo mga kapatid, kaibigan, manampalataya tayo sa Panginoon na may kapanatagan. Amen? Antay natin sa Panginoon yung hinihingi natin at handa naman niyang ibigay yun sa atin. Amen po? Kahit hindi mo pa nakikita ang isang bagay, kaya niyang ibigay yun sa'yo. Basta faith, faith, faith. Pananampalataya na may kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. And, diba, God will answer to all your prayers. Amen sa Kanya. And God, our God is willing to give you to all your needs. Amen. According to His purpose. Amen po. Philippians chapter 4 verse 19. So yun lang mga kapatid and mga kaibigan, nawa na pagpala po kayo sa mensahe ng Panginoon na ipinagkaloob niya sa atin this morning. Amen. Sa ating morning devotion, short video. Share the word of God. So yun lang mga kapatid. God bless. Don't forget that Jesus loves you and I love you. Bye. God bless you. See you next time.